Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos, the Gospel of Luke chapter 17 verse 5. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Lord, increase our faith. Napakagandang panalangin at maaring ito yung panalangin na kailangan mo ngayong sambitin sa Panginoon, kapatid. Alam niyo po ba, malaking katanungan para sa akin noon, bakit ang mga disciples mananalangin ng ganito o hihingi nila kay Jesus na dagdagan ang kanilang pananampalataya. Alam niyo po, karamihang argumento ng marami ay hindi naman kailangan ng pananampalataya, pastor. So, napakahalaga na makita natin sa Biblia kung ano pong sinasabi ng Panginoong Hesus patungkol po sa pananampalataya. Kung naalala po ninyo yung sinabi niya doon sa Matthew chapter 9 verses 28-29, nung pinagaling niya yung mga bulag na lalaki. Ano po ang sabi niya sa kanila? Do you believe that I am able to do this? Yes, Lord, they replied. So, kayang magpagaling ng Panginoon. Kaya lang tinanong niya pa, itong mga lalaking ito na bulag, kung naniniwala ba sila. At ang sabi ng Panginoon, according to your faith, it will be done to you. So, kita po ninyo, no? Minsan, hindi na natin kailangang masyadong mag-theologize po dito. Tanggapin lamang po natin yung sinasabi ng Biblia. Ang sinabi ng Panginoong Hesus dito, according to your faith, it will be done to you. Siguro ito yung dahilan kaya maraming tao ngayon hindi nakakaranas ng himala or answered prayers. Ito rin yung dahilan kung bakit marami nagsasabi na, ay, masyadong tahimik ang Diyos. At siguro, baka hindi para sa akin yung hinihingi ko. Or yung iba nagdadahilan pa sasabihin, ay, hindi pa ito yung tamang panahon. Baka naman kapatid, ang dahilan ay yung kawalan mo ng pananampalataya. So, kita po ninyo, no? Kailangan titingin lang tayo palagi sa Biblia para sagutin yung ating mga tanong sa ating isipan. Pangalawa, maaaring nag-struggle tayong manampalataya. Aminin ko po, maski ako po nag-struggle manampalataya. At ang hirap po minsan sa atin basta-bastang maniwala, manampalataya sa mga bagay na imposible. Pero alam niyo po, ang context po ng Luke 17 verse 5, mababasa niyo rin po doon sa Luke 17 verse 1 to 4 ng pinag-uusapan ng mga alagad at ng Panginoon ay yung pagpapatawad. Kasi struggle talaga ang pagpapatawad. Ganon din po sa pananampalataya. Hindi madali. Mag-i-struggle tayong manampalataya. Pero kung naalala niyo po yung sinabi ng Panginoong Hesus doon sa ama ng batang sinapian ng masamang espiritu, ang sabi ng Panginoon sa kanya, everything is possible for him who believes. Ang sagot po nung lalaki, I do believe. Help me overcome my unbelief. Pwede naman pala hingi natin sa Panginoon na, Lord, tulungan mo ako ma-overcome yung aking kawalan ng pananampalataya. Pangatlo, maaring ito talaga yung panalangin na kailangan mo today, kapatid. Lord, increase my faith. Kasi sabi sa Luke 17 verse 6, Jesus replied, if you have faith as small as a mustard seed. So anong ibig sabihin ng Panginoong Hesus dito? Kahit katiting lang na pananampalataya, kung mayroon ka, maski kasing laki lang ng butil ng mustasa. Sabi dito, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. Kasi maaaring ito ang bumago sa iyong sitwasyon ngayon. Kaya manampalataya ka, kapatid. Kahit kasing laki lang ng butil ng mustasa. Lagi niyong tatandaan, all things are possible to those who believe. Tayo manalangin, dakilang Diyos, salamat po sa katuroang ito at muli baguhin mo ang aming isipan. Salamat sa aral na tinanggap namin patungkol sa pananampalataya. And our prayer today, Lord, increase our faith. Ito po ang aming taimtim na panalangin. In Jesus' name, Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.